Magandang araw mga kapatid and welcome na naman sa isang bagong talakayan dito sa Taga-Suri. Ako po si Kaborno at ako ang inyong Taga-Suri. Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! At sa ating episode ngayon ay tatalakayin natin kung mapapatunayan ba ng Juan 1:18 ang kalikasan ni Kristo bilang Diyos. At para matalakayan ay makakasama natin si kapatid na Gabriel de Guzman. Brother Gab, magandang araw sa iyo, bro! Hello po, magandang araw din po. Kapayapaan po ng Diyos ang parating sa mga atin. Oo, at sa pagkakataong ito ay sisimulan natin ang pinakabagong series ng Taga-Suri Talakayan from time to time ay tatalakayin natin yung iba't ibang talata sa Biblia na ginagamit ng mga Katoliko bilang patunay na si Kristo ay tunay na Diyos, Brother Gabriel, na yung isang sekta dyan sa Diliman, hindi po naniniwala. Siyempre, gagawa sila ng kwento para matibang daw yung ating paniniwala. Ayan ang ating sasagutin at susuriin ngayon. Oo. At bago muna natin simulan ang pagsusuri, ay manalangin muna tayo. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ayan, kapatid na Gabriel, bago muna natin simulan ang ating episode ay paki-promote muna, bro, ng iyong mga social media platforms, lalo-lalo na sa YouTube, Brother Gabriel. Opo. Ayan ha. So, para po sa YouTube channel, yan, pwede po kayo mag-subscribe po sa Karunungang Katoliko. Ayan. Pag sa Facebook page naman po, Karunungang Katoliko TV. Ayan, o diba? At congratulations dahil mas lalong tumataas ang iyong subscribers count dyan sa YouTube, Brother Gabriel. Opo. I Ayan, guess mga salamat. 11,000 plus na. Oo, so tuloy-tuloy lang at tuloy-tuloy lang tayong suportahan ang channel ni Brother Gabriel sa Karunungang Katoliko TV. At syempre kung may katanungan kayo, wag niyo pong kalimutang ipadala yan sa ating email address factbustersph@gmail.com, sa ating website www.factbusterph.blogspot.com. Hindi naman kaya, Brother Gabriel, sa ating Facebook page, The Beloved Catholic. Pwede ding iiwan ang inyong mga katanungan sa video na ito sa comment section ng ating video. Okay, ito na kapatid na Gabriel. Sisimulan na natin ang pagsusuri. Basahin muna natin yung Juan 1:18, pakibasa kapatid na Gabriel ang sinasabi sa salin na contemporary English version, kapatid na Gabriel. Opo. Ayan. So, ito ang nakasulat. No one has ever seen God, the only Son, who is truly God, and is closest to the Father, has shown us what God is like. Ayan, dito kapatid na Gabriel, sinasabi that the only Son who is truly God. Ayan, no? So, klaro-klaro yung ating Panginoong Jesucristo, truly God, kapatid na Gabriel. Oo. Ito alam mo naman, meron naman kasing ayaw nun Sabi nila, mali daw ang salin, mali daw sino ba yung nagsasabi niyan? Ito, panoorin natin yung mga nagsabi niya. Mga kapatid at mga kaibigan, ang aming ipaglilingkod po sa inyo ay ang isa pa sa mga talatang ginagamit ng Iglesia Katolika na
nagtuturo na di umano ay tunay na Diyos ang ating Panginoong Kristo. Ang kanilang pinagbabatayan pa ay ang nakasulat po sa Juan 1:18 ng Contemporary English Version. At patutunayan po namin sa inyo sa pagkakataong ito na hindi lamang po ang pagkakasalin nung Juan 1:18 ang mali, kundi magi ang kanilang pagkaunawa sa nasabing talata. Kapatid na Bobby, anong katunayan at paano ginagamit ng mga Catholic defenders itong Juan 1:18? Mabuti po ay pakinggan natin sila, si Attorney Mars at si Mr. Abe. Ngayon po, Brother Mars, hawak ko po dito ang Contemporary English Version of the Bible. Ito po ay ating babasahin, John chapter 1 verse 18 ng Contemporary English Version. No one has ever seen God, the only Son, who is truly God and is closest to the Father, has shown us what God is like. Ayan po, truly God ang ating Panginoong Hesukristo. Ayon po mismo sa Biblia, ang Contemporary English Version. Ang binasa rito ng Catholic defender ay ang Juan 1:18 ng Contemporary English Version. At pagkabasa, ang konklusyon po nila, Truly God ang ating Panginoong Hesukristo. Ayon po mismo sa Biblia, ang Contemporary English Version. Ayan. So yan ang kanilang sinasabi, Brother Gabriel. Patutunayan daw ng mga ministro ni Manalo, kapatid na Gabriel, na mali daw yung salin nung Juan 1:18. Contemporary. Ito nakikita nyo sa screen yung Contemporary English Version, kapatid na Gabriel. Tanong, paano kaya nila patutunayan yan? At tama ba ang kanilang patunay, kapatid na Gabriel? Yan ang ating pag-uusapan. Sige, sisimulan na natin, kapatid na Gabriel. Paano na nga nila ito patutunayan? Siyempre, magbibigay muna tayo ng background, kapatid na Gabriel. Basahin mo muna yung sa Tagalog. Yung Juan 1:18, pero sa Tagalog, kapatid na Gabriel, sa ang dating Biblia. Pakibasa, kapatid na Gabriel. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Dito, kapatid na Gabriel, ang tao nakita kailanman sa Diyos, ang bugtong na anak. So mapapansin niyo, ano ba yan sa English? Pakisalin nga yan sa King James Version. No man hath seen God at any time, the only begotten Son, which is in the bosom of the Father, He hath declared Him. Ayan, dito, meron namang the only begotten Son, bugtong na anak. Yan ang pagkakasalin, kapatid na Gabriel. Ngayon, sa iba namang mga salin, paano ba ito isinalin, kapatid na Gabriel? Itong Juan 1:18. Sige, para mas mainam, pakinggan na lang natin yung dalawang ministro, kapatid na Gabriel. Okay po. Kapatid na Bobby, Kapatid na Michael, kung lalawakan lang sana nila ang pagsusuri sa talatang yan, malalaman po nila na sa talatang yan ay meron pong dalawang magkaibang pagkakasalin sa Biblyang Ingles. Halimbawa po, ito po ang iba't ibang pagkakasalin na ang banggit patungkol sa ating Panginoong Hesukristo ay the only begotten Son or the only Son at hindi po the only God. Halimbawa po, Revised Version, American Standard Version, Berkeley, Young's Literal Translation, New King James Version, Confraternity Version, King James Version, at ang natipon natin dito, kapatid na Michael, ay 20. At marami yan, gaya na nakikita po nyo sa inyong TV screen, tuloy-tuloy, yung mga salin na yan na pinakikita namin sa inyo para makita ninyo na ang banggit po dyan ay hindi begotten God, kundi begotten Son. Pero
Aling sali naman kapatid na Bobby na ang banggit ay begotten God na tumutukoy sa ating Panginoon Kristo? Halimbawa, itong 20th century New Testament, God the only Son, New International Version, God the only Son, New American Standard Version, Amplified Bible, Emphasized Bible, at iba pa. Makikita ninyo sa screen, mga mahal na taga-subaybay. Ngayon, baka isipin ng ating mga sumusubaybay ganito, bakit may magkaibang salin ang Juan 1:18? May salin na ang banggit na tumutukoy sa Panginoon Kristo ay begotten God at meron namang sinasabi na begotten Son. Anong dahilan at may magkaibang salin ito? Sapagkat batay na rin sa mga nagsipagsuri sa talatang yan, hindi po nagkakaisa ang matatandang kopya ng Greek manuscript sa talatang ito. Ayan. So yan ang paliwanag nila, kapatid na Gabriel. So Hindi nakita natin, nagkakaisa. nakikita natin na dalawa yung version. Yung isa, the only begotten God, bugtong na Diyos. Di ba? Ganun yun sa Tagalog. O, mamaya ititignan natin. Yung isa naman, yung bugtong na anak, the only begotten Son. O, eto kasi sabi nila kanina, mas marami pa daw yung yung isang salin, yung only begotten Son. Begotten Mali Son. eh. Hindi naman ganun yung katotohanan dyan eh. O, tignan natin ha. O, halimbawa, pakita natin sa screen, O, ito, Christian Standard Bible, ang sabi dito, kapatid na Gabriel, the one and only Son, who is Himself God. Ayan, Diyos din pala. O, ano bang yung ibang salin na hindi ipinakita ng mga ministro ni Manalo? O, ito, Complete Jewish Bible. O, anong sabi dito? But the only and unique Son who is identical with God, Brother Gabriel. O ano pa bang ibang salin? O ito, Disciples Literal New Testament Biblical Version. Ang sabi naman ay the only born God. Ayan, grabe naman yan. O isa pang salin, itong English Standard Version. The only God naman, Brother Gabriel. O yung The isa only namang God. salin, yung Expanded Bible, ito yung ipinakita nila kanina, yung Expanded Bible, na yung sinasabi naman dito, but God, the only Son. God, the one and only. The only Son who is Himself God. God, the only begotten. Grabe yung salin Begotten. na yan, Brother Oo. Gabriel. Oo. Nilinaw O, talaga, ito naman no? yung isa. Oo, so marami, Halimbawa, ito, International Standard Version. The uniquely existing God. Existing God. O yung isa pang salin. O ito naman, yung Mount Say Reverse Interlinear New Testament New Bible. Testament. Ito naman, the only Son, Himself God. Oo, at Yan. ang dami pa. Ito pa, New Catholic Bible, it is the only Son, God. O Diyos pala yun, ang ating Panginoong Jesucristo daw. O, yung isa, ito, paborito nilang salin nito, New Century Version. Version. Ito naman, but God, the only Son. O, di ba? O, ito pang salin, New English Translation, or the New English Bible, the only one, Himself, God, Brother Gabriel. Nakong dami. No, ito pa, NIRV, New International Reader's Version, but the one and only is God. Ayan, nakong dami. New Living Translation, ayan, but the unique one who is Himself, God. Nako, God. ito pa, New Testament for Everyone. Ito, paborito kong salin to. The New Testament for Everyone, the only begotten God. Begotten O, God. bakit nila nasabi, Brother Gabriel, na konti lang yung salin na may sinasabing bugtong na Diyos? Marami. O, ito pa. Ito pa, Tree of Life version. O, anong sabi? One and only God. Ayan. Ang dami. O, ito naman sa Tagalog, Brother Gabriel. O, ito. Basahin mo nga itong ano bang sinasabi dito sa isang salin, Tagalog Contemporary Version. Ang sabi, Brother Gabriel? Bugtong na anak na Diyos din nga. Ayun. Oo, isa namang salin. Ito yung sa ang dating Biblia na binasa kanina, bugtong na anak. So, yan, dalawang version, kapatid na Gabriel. Oo, so, yung ipinakita natin. O, ngayon, bakit ganon, kapatid na Gabriel? Bakit dalawa yung version? So, sabi nila, partially, sinabi nila, hindi daw nagkakaunawaan, meron daw distinction sa iba't ibang Translation. mga
translation, at hindi lang yan, yung mga manuscript. Early Greek At manuscript manuscript. daw. Oo. Oo. So ano ba yung dalawang Greek version ng Juan 1:18? Panoorin natin. Mula na sa kanila, panoorin natin. Bakit may magkaibang salin ang Juan 1:18? May salin na ang banggit na tumutukoy sa Panginoon Kristo ay begotten God at meron namang sinasabi na begotten Son. Anong dahilan at may magkaibang salin ito? Sapagkat batay na rin sa mga nagsipagsuri sa talatang yan, hindi po nagkakaisa ang matatandang kopya ng Greek manuscript sa talatang ito. Ganito pong mababasa natin sa The Anchor Bible, The Gospel According to John, by Raymond E. Brown, page 17, sa wikang Pilipino na po. Ang mga patotoo mula sa matatandang sipi, textual witnesses, ay hindi nagkakaisa sa pagkakasulat. Una, o monogenes Theos, God the only Son. Ito ay sinusuportahan ng mga ebidensya mula sa pinakamahusay na manuskritong Grego, kasama na ang Badmer Papyri ng Syriac, ni Irenaeus, Clement ng Alexandria at ni Origen. Letter B, monogenes huios. Literal na nangangahulugang the Son, the only one. Ang pagsasama o combination nito ay lumilitaw sa 3 sa 4 na paggamit ng monogenes sa mga sulat ni Juan, Johannine writings. Juan 3:16, Juan 3:18 at unang Juan 4:9. At ang paglitaw nito rito ay maaaring bunga ng pagkahilig ng mga eskriba na sumang-ayon sa scribal tendency to conform. And ayon po sa mga nagsuri sa Juan 1:18, hindi po nagkakaisa ang mga matatandang sipi o kopya sa talatang ito. Nagbigay siya, si Raymond Brown, ng posibilidad na hindi pagkakaisa ng matatandang kopya. Ang isa po ay monogenes Theos, God the only Son. Ang iba namang Greek manuscripts ang nakasulat ay monogenes huios. Hindi dapat ipagtaka na sa mga Bible translations ngayon, lalo na sa Ingles, ay magkakaiba rin po ang pagkakasalin sapagkat may iba't iba pong pagkakakopya sa mga Greek manuscripts dyan po sa talatang Juan 1:18. Ayan, so yan po yung pahayag nila at yung binatayan nila, yung aklat, Brother Gabriel, siguro ipakita ko na lang siguro sa screen para baka sabihin nila, pinutol nila yung aklat, yung nakasulat sa aklat ay kanilang pinutol. Actually, tama yung nakalagay dyan eh. Ipakita lang natin sa screen, kapatid na Gabriel. Yung binabanggit, ayan yung The Anchor Bible, The Gospel According to John. Actually, isa po itong Catholic book. Menilobstat yan ni Miles Borkey, imprimatur ni Terence Cook, Brother Gabriel. Oo, so yung pahayag na binabanggit nila, pakita lang natin. Ayan, so yan So nakikita ninyo, letter A at letter B yan. Yung letter A, ayan yung kanilang quotation na kanilang binasa. So nagpapatunay na dalawa yung version. Yung isa, monogenes Theos, God the only Son. Yung isa naman, monogenes huios. So, dalawa yung version. Yan ang ating sinasabi. So, yung isa, bugtong na Diyos. Yung isa naman, bugtong na anak. Ayun. So, yan, wala namang problema, Brother Gabriel, sa ipinakita nilang mga aklat. Ayan, ipakita lang natin ulit, Brother Gabriel. O, yan So, tama. Yung isa, monogenes Theos at monogenes huios. Ayan. So, yan So, at least na-build na natin yung context ng ating talakayan ngayong gabi, Brother Gabriel. So, ito ang tanong. Kasi yung mga manalista hindi naniniwala na si Kristo ay tunay na Diyos. Ano ba yung kanilang paniniwalaan, Brother Gabriel? O, yan ang tanong. Siyempre, ito yung sagot. Panoorin natin kung ano yung pinaniniwalaan nila, Brother Gabriel. May balik sa atin nila ang tanong na ganito, kapatid na Bobby. Ano ang paninindigan ng Iglesia ni Cristo, tayo, na tamang bersyon o wastong bersyon ng Juan 1:18? Ang kopya na
nakasulat sa Juan 1:18 na tumutukoy kay Kristo na siya ay the only begotten Son. Hindi only begotten God. Opo. Ayan. So yan ang kanilang paniniwala, Brother Gabriel. Nakuha mo na. So sa kanila, yung tamang salin daw ng Juan 1:18, yung monogenes huios. Huios. The only begotten Son. Oo, only begotten Son. So mali daw yung monogenes theos, Brother Gabriel. Kasi kung lalabas monogenes huios daw, so bali na kagad yung mga Katoliko kasi tama daw yung salin na monogenes huios. So lalabas si Kristo, hindi mo na mapapatunayang Diyos siya base sa Juan 1:18. At meron silang babasahin na aklat, Brother Gabriel. Panoorin natin yung aklat na kanilang babasahin. Okay. Na ang tamang bersyon ng Juan 1:18 ay ang nagsasabing only begotten God o bugtong na Diyos sapagkat ito raw ang nasa orihinal na Bibliang Griego. Reaksyon natin doon. Yan ay maling-mali, kapatid na Michael, sapagkat wala na pong original, wala na pong makakakita nun. Yung tinatawag po na autograph. Ang pinakakumpletong manuskrito na may petsang ika-4 na siglo ayon sa Handbook to the History of Christianity, edited by Tim Dolly, page 89, sa wikang Pilipino na po, ganito ang ating mababasa. Ang pinakalumang kumpletong manuskrito ng Bagong Tipan na nananatili pa ay ang Codex Sinaiticus na may petsang ika-4 na siglo. Ang codex ay pangalan ng isang uri ng aklat noong una na yari sa mga dahon ng materyales na pinagsusulatan na tinahing magkakasama. Ang Codex Vaticanus ay may kulang na mga pahina sa dulo ng Bagong Tipan ay may gayon ding petsa. Kaya ang pinakalumang Greek manuscript po na halos kumpleto ay ang tinatawag na Codex Sinaiticus at saka yung Codex Vaticanus na ang petsa niyan, kapatid na Michael, ay ika-4 na siglo na. So makatwid yan ay kopya ng mga Greek manuscripts. Sapagkat yung original manuscript ay natapos, yung buong manuskrito ay 1st century o saklaw ng unang 100 taon. Ayan. So yan ang kanilang paliwanag. Yung earliest manuscript daw yung Codex Sinaiticus at Codex Vaticanus ayon sa kanilang binasang aklat. Ipakita natin sa screen itong Erdmann's Handbook to the History of Christianity. Ayan, nakikita nyo sa screen. So ngayon, tignan natin, Brother Gabriel, kasi yung Codex Vaticanus ay, yan po ay isinulat bandang 300 to 325 AD. At saka yung Codex Sinaiticus naman, between 330 hanggang 350 AD. So kapwa dito sa saling ito, Brother Gabriel, tignan natin mamaya kung ano, kung ano. Pero alam mo ba, Brother Gabriel, may mga nakita kasing manuskrito tungkol dito sa Juan 1:18 na ayaw nilang tanggapin . Ewan ko ba kung bakit. Kasi ganito yon, Brother Gabriel, yung principle sa biblical hermeneutics tsaka sa Bible concepts. Kapag mas luma yung manuskrito, yan ay mas malapit sa original. Mababasa natin yan dito sa aklat, kapatid na Gabriel, na Encountering the Manuscripts ni Philip Comfort, isang Bible scholar ito. Ganito yung ating mababasa, yung 2005 edition at 2006 edition pala. Ito yung ating mababasa, kapatid na Gabriel. Ipakita lang natin sa screen. Sa page 15, ito ang sabi. Pakibasa nito yung sinasabi, kapatid na Gabriel. Opo, ayan for these aims, in general, the earlier the manuscript, the better. Ayan. So yan yung concept, Brother Gabriel, na ayon sa mga Bible scholars, kapag yung iyong manuskrito ay mas luma, yun yung mas maganda. Yun yung mas accurate, nga, Brother Gabriel. At mamaya malalaman natin kung aling salin yung mas accurate na malapit sa original. Yun ba yung monogenes theos o yung monogenes
Huios, kapatid na Gabriel. O, yan ang ating tatalakayin. Alam mo ba, Brother Gabriel, may mga nahukay na mga manuskrito na mayroong yung sinasabi nga natin tungkol nga dito sa Juan 1:18. Isa na nga dito yung sinasabi nila, ito pakita natin, yung Papyrus 75. Yung Papyrus 75 ay base sa carbon dating, yan po ay isinulat bandang 175 hanggang 225 AD. O, yan na nga sinasabi. Meron namang ibang nag-speculate, ibang mga taon. Ito po ang sabi, yung Bodmer Papyrus 75, ang nakalagay kasi dyan, Brother Gabriel, ayan monogenes Theos. Theos. Ala, naku, paano ngayon? Hindi tinatanggap ng INC to, Brother Gabriel. O, di ba? O, mas luma pa pala, yung monogenes Theos, may isa palang manuskrito na yan yung nakalagay. Di ba? O, paano ngayon yan? O, so, yan ang example. O, isa pang example, Brother Gabriel, itong salin na Papyrus 66 na manuscript, bandang 200 AD, ayon naman sa aklat ni Hunger, 100 to 150 AD ito. Yung sabi sa manuskrito ay monogenes Theos din, Brother Theos. Gabriel, kagaya naman dito. Itong Codex Alexandrinus, ganun din, monogenes Theos din yung Theos nakalagay. Oo. Ako, ang daming salin pala na ganun, kahit sa manuscript, ganun ang sinasabi. Itong Codex Regius, kapatid na Gabriel, pakita ko lang yan din ang sinasabi. So maraming mga manuscript na luma pa kaysa sa Codex Sinaiticus at Codex Vaticanus. Yung talagang nakalagay, Brother Gabriel. Ay nako. Gumamit ng aklat ng siguro yung ginawa nila, pinutol nila yung aklat na yan. At para madiin pa, Brother Gabriel, na tama daw sila. Meron na naman silang babasahing aklat. Tignan mo at panoorin. Yun, ayon sa ibang mga Bible scholars, kapatid na Bobby, at ito'y alam ng mga nagsipagsuri, at marahil po ay ito rin ang itinatanong ninyo na bakit nagkaroon ng kopyang ang nakasulat sa Juan 1:18 ay isinaling Diyos na bugtong na anak sa halip na bugtong na anak. Binaligtad yung kapatid na Bobby Ito po, pansinin po ninyo ang nakasulat dito po sa Orthodox Corruption of Scriptures, The Effect of Early Christological Controversies on the Text of the New Testament by Bart Ehrman. Dito po sa page 78, sa wikang Pilipino na po, ganito ang ating mababasa. Ang mas nakararami sa mga manuskrito ay tumpak sa ginawang pagtatapos sa prologo ng Juan sa pamamagitan ng mga salitang walang sino man na nakakita sa Diyos kailanman. Subalit, ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, iyon ang nagpakilala sa Kanya. Ang naiibang reading sa tradisyong Alejandrino na ang ipinalit sa anak ay Diyos ay kumakatawan na sa orthodox corruption ng teksto na dooy tinitindigan ang ganap na pagiging Diyos ni Kristo. Malinaw po na nakasulat dito, batay sa mga nagsipagsuri, batay po sa mga Bible scholars, yung variant o ibang pagkakakopya, ibang reading sa Juan 1:18 na sa halip na Son ang nakalagay o Huios ay naging God o Theos. Yan anya ay isang corruption. Orthodox corruption of the Scripture. Talagang sinadya ang pagbabago upang magkaroon sila ng batayan doon sa kanilang tinitindigan na pagiging ganap na Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. Ayun! So yan ang kanilang speculation ngayon, di ba? Natatawa nga ako, gumamit sila ng aklat ni Bart Ehrman. Si Bart Ehrman, at least doon, hindi naman bias si Bart Ehrman kasi si Bart Ehrman, hindi yan Kristiyano. Hindi siya Kristiyano si Bart Ehrman pero tanong, Brother Gabriel, ito yung tanong. Itong kanilang present na referensya ba ay magpapatunay na tama yung kanilang claim? Ito, Brother Gabriel
Sa mga manonood na mga manalista ngayong gabi, pasensya na ha, baka masakit itong mapapanood ninyo. Ipakita natin sa screen. Ito yon, ano? O, yan ha. Ano mang napapansin mo dito, kapatid na Gabriel, sa kanilang ipinakita? Parang putol. Ganun. Ayan, lakihan natin ha. Tignan natin ha kung ano yung analysis ni Brother Gabriel, kung marunong talaga siyang mag-busted ng o, tignan nga natin. Siyempre, ano yan eh, putol yan eh. Kaya bibigyan ng, expected ko na, kung di yan puputulin, bibigyan ng kakaibang interpretation. Ayan. Oh, meron ka bang napansin? Ito ipapansin ko sa inyong lahat mga kabatid ha. Ayan no? Oh, ano bang napapansin niyo diyan? Ayan na naman tayo, nakakainis naman. Laging nakakatago. Ayan oh. Putol-putol. Ayan, INC incomplete, Brother Gabriel. Ayan na naman tayo eh. Oh, meron na namang nakatago. Ano bang nakatago diyan, kapatid na Gabriel? Oh, yan ang ating tatalakayin. Ayan, ano ba ang sinasabi? Basahin natin dito sa aklat, The Orthodox Corruption of Scripture ni Bart Ehrman. Yung ipapakita ko sa inyo, 1993 edition. Ito, babasahin natin, kapatid na Gabriel, doon sa page na kanilang kinote. Ayan na, yung copy natin, yung ipapakita ko sa inyo. Ito, Brother Gabriel, lakihan lang natin para masaya. Ayan. O, sige. Ipakita natin. O, yan yan ang ginawa nila. So, Yan. yung ginawa nila ay gagayahin natin yung ginawa nila. Meron silang tinago. Ngayon, ano ba yung tinago na yan, Brother Gabriel? Alam mo naman sila, incomplete eh. Basahin natin. Ano ang tinago? Pakibasa, kapatid na Gabriel. Okay, Ayan so... naka-blue na underline ha. Yung naka-blue na underline, dyan ka magsimula. I will instead develop my reasons for thinking that the majority of manuscripts are right in ending the prologue with the words, "No one has seen God at any time but the unique Son," yun yung monogenes Vios, "who is in the bosom of the Father, that one has made him known." The variant reading of the Alexandrian tradition, which substitutes God for Son, represents an orthodox corruption of the text in which the completely deity of Christ is affirmed. The unique God o monogenes Theos, who is in the bosom of the Father, that one has made him known. Ayan, so yan po, kapatid na Gabriel, may tinago pala sila. Ang sabi, I will instead develop my reasons for thinking. O di ba? Nag-iisip pala yung author kasi nga hindi nga naniniwala yung author. Hindi nga naniniwala yung author na Diyos si Kristo eh. O yan ang ibig sabihin, o di ba? Talaga namang itong mga manalistang ito, nakakabighani kayo, Brother Gabriel. Ibig sabihin, yung tinutukoy doon sa aklat, yan po statement nung author, Brother Gabriel. O, di ba? So, gagawa pa pala siya nung reasons para isipin na yun nga, yung monogenes Vios, yun nga yung tama. Ganon yun, Brother Gabriel. Ayun. O, ngayon, ang tanong, Brother Gabriel, tatanungin natin ang mga Bible scholar kasi nagsabi sila Bible scholar daw. O tayo din, mag-quote tayo ng Bible scholar, kapatid na Gabriel. Alin ba ang nauna? Monogenes Theos na salin o monogenes Vios doon sa Juan 1:18? Ito, ipakita natin sa screen ang aklat nating babasahin. A textual commentary on the Greek New Testament. Babasahin natin itong aklat ni Bruce Metzger, isang Bible scholar ito, 1994 edition. Ang ating babasahin. Ito, basahin natin, kapatid na Gabriel. Itin natin na konti. Yung page 198. Tignan ninyo mga kababayan. Grabe itong nakasulat na ito. Nakakagimbal. Ito ang sabi, pakibasa, kapatid na Gabriel. The anarthrous use of Theos, ayan, yung 1 verse 1, appears to be more primitive. So sabi dito, yung anarthrous use of Theos appears to be more primitive. Ano bang ibig sabihin ng salitang
primitive. Ibig sabihin nun, yan yung lumang salin, kapatid na Gabriel, yung O, di monogenes ba? theos. Ayun. Klaro-klaro yan, Brother Gabriel. Nako, bali pala talaga yung mga ministro ni Manalo. Gumagawa pa sila ng pamumutol sa aklat para mapalabas ng nila na tama yung kanilang claim. Kasi nungalingan pala yung kanilang ginagawa. Di ba ganun yun, Brother Gabriel? Oh, wala kang microphone. Yes, Kabornok, double standard yan. Grabe, gumamit ng libro ni Bart. Si Bart, ano naman na siya, agnostic atheist na yun eh. Ganun na ba talaga kaano ang mga taga-iglesia ni Cristo ni Manalo? No, sobrang ano na tawag doon, desperado na, pati sa mga atheist, naniniwala na sila. Grabe na talaga yung mga ministro. Oo, ngayon ito naman. Itutuloy naman natin yung pagbasa. Ang sabi, basahin natin yung naka-orange naman, Brother Gabriel, na part. Opo, ayan na. There is no reason why the article should have been deleted, and when Theos supplanted Theos, it would certainly have been added. Ayon, klarong-klaro, ibig sabihin, yung huios, pinalitan niya yung theos. Nakuha mo, Brother Gabriel, luma na yung Mm-mm. salin na monogenes theos. Sabi ng aklat, noong yung huios, sinumplant niya yung theos, ibig sabihin, pinalitan niya yung salitang theos, yun Theos. ang dinagdag. Dinagdag na lang daw yun. Ayun, Mm-mm. yan ang sabi ng aklat, Brother Gabriel. Klarong-klaro yan, Bible scholar ang nagsabi niyan. Di ba? So, Oh, fake news peddler pala yung mga ministro ni Manalo. Yan ang lumalabas, Brother Gabriel, di ba? So, ibig sabihin, yes. mas original yung salin ng monogenes theos, the Theos. only begotten God, 'di ba? Doon sa Juan 1:18, kapatid na Gabriel. So mali ang mga ministro ni Manalo, 'di ba? Ngayon, tanong, ano bang masasabi mo sa claim nila na hindi daw monogenes theos yung tamang salin? Ikaw ngayon magsabi kasi nag-debunk ka na kanina. Anong sabi nga? Naku po, busted yan. Naku Di ba? Mali talaga, kaya binasted na yung kanilang claim, di ba? Ibig sabihin, tama, original yung salin ng monogenes theos or Monogenes the Theos. only begotten God na basahin nga natin, ipakita natin ulit sa screen yung nasa Juan 1:18 ng Contemporary English Version, kapatid na Gabriel. No one has ever seen God, the only Son, who is truly God and is closest to the Father, has shown us what God is like. Ayan. So yung sa alin na ito ay mas original pa pala, Brother Gabriel, ayon sa mga Bible scholar. Di ba? So, walang Okay. problema. Kaya pwede nating gamitin yung Juan 1:18 to prove that Jesus is truly God also, kapatid na Gabriel. Di ba? Amen, Kaborno. Di ba? So, ano masasabi mo, Brother Gabriel, sa ating tinalakay sa episode na ito? Well, Kabornok, lalong tumitibay yung pananampalataya natin. Yun ang lalabas ng Kabornok eh. Ako napansin ko na yan eh. Doon pa lang sa paggamit nila ng Catholic book. Tapos binanggit na kagad nila yung mga church fathers natin, Kabornok. Take note, yung mga church father natin na yun, talagang mga isa sa mga kauna-unahang mga pari ng Iglesia Katolika, no? Ayan So, bago si Origen, si ano kagad, mga ano natin yan santo natin yan na noon pa man, Kabornok, noon pa man, naniniwala na sila na Diyos talaga ang ating Panginoong Hesukristo. Ayan. Si Clement at Alexandria, Irenaeus, Origen, yung mga yan talagang napakatatanda ng mga tao niyan. Baka nga wala pa sa 3rd century yan, if I'm not mistaken, Kabornok Kaya, lalo na Clement of Alexandria, kaya nga meron tayong Alexandrian canon din doon. Which is yun yung isa sa mga batayan natin para sa ano natin, yung mga libro natin ngayon. Di ba? Kaya, mas maniniwala ako, Kabornok, doon sa mga sinaunang Kristiyano talaga.
Diba? Kung paano naniniwala tayo dun sa mga sinaunang salin, dapat maniwala din tayo sa mga sinaunang Kristiyano. Hindi yung sumulpot lang nung 1914 o kaya nung 1913. Ayan. So, be safe, di ba? Be safe. Oh. O, di ba? So, yan po mga kapatid, ano? Tignan ninyo, baka maluloko naman kayo ng mga ministro ni Manalo. Kaya napuking na naman yung kanilang kasinungalingan. Diba? Anong masasabi ninyo sa ating episode ngayon? Paki-comment po sa baba, mga kapatid. At kung like ang video na ito, paki-smash ng like button at mag-subscribe sa ating YouTube channel, Factbusters PH kaya. PH. Huwag maniwala sa sabihin. I-check muna kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode, kasama si kapatid na Gabriel de Guzman, ako po si Capo. At kami ang inyong taga-suri. Taga-suri.